Kabanata 571. Manalo ka, tignan lang kita, sinusubukang pisilin sa harap ng. Ganyan, kinutya ni Sandrila habang pinagmamasdan ng muling. Pagtulak ni Gerald sa likuran. Asterisk man lahat, napaisip si Gerald sa sarili. Hindi siya maaaring sumulong sa lahat. Hoy Gerald, marahil ay dito ka lang manood. Ibig kong sabihin, tingnan ang lahat ng mga kilalang tao. Mungkahi ni Lolita. Tulad ng sinabi niya na, ang huling panauhin ay dumating sa pagdiriwang. Sa conference hall, si Zack mismo ay nasa entablado na nagpapasalamat sa lahat ng mga kasalukuyang panauhin. Bigla, na lang nagsimulang magring ang telepono ni Zack at lahat ay tumahimik. Sa kabila ng katotohanang maraming mga tao sa outdoor conference hall, napakatahimik na naririnig ng isang drop-drop. Ito ay oras na. Alin sa mga ito si G. Crawford? Bakit hindi pa natin siya nakita? Panipi, siguro hindi siya dumating. Ngunit imposible iyon, tama. Panipi, o baka nasa loob na siya. Marahil ay ayaw niyang ilantad kung ano ang hitsura niya. Panipi, nangangahulugan ba na hindi namin siya makikilala? Sinabi ng ilang mga batang babae sa pagkabigo. Ang mga batang babae ay sabik na makita kung ano ang hitsura ng bilyonaryo, higit na higit kaysa makita lamang sina Aidan at Yoel. Alam kung ano ang hitsura ni G. Crawford ay naging kanilang pangunahing layunin mula sa sandaling alam nila kung kanino ang pagdiriwang ay naka-host. Darn ito, bakit hindi pa nagpapakita si G. Crawford ng kanyang sarili? Naiinip na tanong ni Leah. Baka ayaw niya lang makita. Tugon ni Willie. Samantala sa conference hall, ang paligid ay kumulimlam sa pamamagitan ng 1 minuto. Kinuha ni Zack ang malinaw na pagbabago ng pakiramdam, ngunit kahit na siya ay medyo nalito. Halos 11 at ayon sa ipinangako, dapat dumating na si Gerald matapos na kunin ang Winters Up. Ngumiti pa si Zack bago sinabi, paumanhin, lahat. Tatawagan ko kaagad si G. Crawford. Baka may mapigil siya. Panipi. Pagkasabi nun, hinugot niya ang phone niya mula sa bulsa at dinil ang number ni Gerald. Oh, narinig mo ba yun? Darating talaga siya. Medyo huli na lang si Mr. Crawford. Panipi. Oo, nangangahulugan ito na makikita natin siya kalaunan, tama ba? Shared ang mga batang babae. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang telepono ni Gerald. Dahil ang karamihan ng tao ay tahimik na, ang pinagmulan ng pagring ay labis na maliwanag. Lahat ay nakatingin kay Gerald sa gulat. Kung sabagay, matapos ma-deal ni Zack ang numerong iyon, agad na nagring ang telepono ni Gerald. Nagkataon lamang ito, tama. Hahaha, kung wala kaming alam na mas mabuti na pagkakamalan naming siya si G. Crawford, sinabi ng isang tao sa karamihan ng tao bago tumawa. Hoy, G. Lyle, nandito na ako ngunit hinahawakan ako ng napakaraming tao. Matatapos na ako sa 1 minuto, sabi ni Gerald matapos sagutin ang tawag. Diyos ko, dapat wala sa kanyang isipan ng taong iyon. Tulad ng, kung siya ay maaaring maging G. Crawford, napakagandang artista. Panipi, alam ko diba, nakakatawang tao. Ang bawat tao'y nagsimulang pagtawanan si Gerald. Pagkabitin ay nagsimulang maglakad si Gerald sa harapan. Sa oras na ito, wala sa mga batang babae ang nagtangkang pigilan siya. Sa halip, simpleng tinitigan siya ng gulat. Gerald, anong ginagawa mo? Bumalik. Tinawag ni Lolita. Akala niya ay malinaw na wala rin sa kanyang pag-iisip si Gerald. Habang naglalakad si Gerald papunta sa gitna ng pulang carpet, lahat ay nagpatuloy lamang sa pagtitig sa kanya na may tuliro ang mga ekspresyon sa mukha. Nang makita siya, lahat ng pinarangalan na mga panauhing lumabas ng gusali na pinamunuan ng walang iba kundi si Zack. T. Nakuha niya ang atensyon nila. Gulat, nasabi ni Lolita sa sobrang gulat. Sa sandaling iyon, lahat ng mga pinarangalan na bisita ay sabay na binati, Mr. Crawford. Ang kanilang mga tinig ay magkasabay, na ang pagbati ay umalangaw sa bulwagan tulad ng isang avalanche. M.G. Crawford, ano?
Ang panginginig ay pinababa ng mga tinak ng lahat ng marinig. Ang matindi, malakas na pagbati. Nanlaki ang mga mata ni na Willie at Leah, malinaw na gulat na gulat. Siya si G. Crawford. Paano ito magiging posible? Kudlit. Kabanata 572. Palaging iniisip ni Willie na si Gerald ay walang iba kundi isang pamilyar lamang nakakilala. Hindi niya akalain na darating pa ito ni Gerald. Dahil dito, palagi niyang minamaliit siya. Dati, pinagsikapan pa ni Willie ang lahat na maiwasan siya para lang mapigilan si Gerald na humingi ng tulong sa kanya. Ngayon, gayunpaman, ang lahat ng mga tanyag na figure na ito ay tumatawag sa kanya na G. Crawford. Ang misteryosong G. Crawford ng Mayberry ay naging Gerald sa buong oras na ito. Ang katotohanan ito ay mariing humugot si Willie. Ang kanyang isip ay blanko at ang pagsasakatuparan ng sitwasyon ay katulad ng isang napakalaking sampal sa kanyang mukha. Laking gulat niya na kumikibot pa ang sulok ng kanyang bibig. Si Leila mismo ang nagtakip ng kanyang bibig ng magkabilang kamay, pantay na gulat ng kanyang ama. Hindi ito naiiba para sa mga Winters na lahat ay gulat na gulat sa kanilang mga core. Gayunpaman, ang dalawang anak na babae ni Waxham ang may pinakamasamang ito. Hindi kailanman napag-isipan sa kanila na si Gerald ay magiging aktwal na G. Crawford. Hindi nakakagulat na napakayaman niya. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? G. Crawford. Ang ganda mo talaga. Sigaw ng ilang mga batang babae papunta sa kanya. Binaliwala lamang ni Gerald ang mga sigaw ng pambabalabago. Bumaling kina Lolita, Mr. at Ginang Winters na nakatulala pa rin sa revelasyon. Nakangiti sa kanyang mukha, sinabi niya pagkatapos. Sinabi ko sa iyo na mayroon akong isang lamesa na nakalaan para sa amin. Ngayon na tayo, panipi. Pagkatapos nito, hinailan niya ang kamay ni Lolita at dahan-daang ginabayan ng dalawang Winters sa kabilang braso. Ang apat sa kanila pagkatapos ay sabay na naglakad palabas ng karamihan. Natagpuan muli ni Lolita ang sarili na muli, nasa loob pa rin ng kanyang estado ng labis na pagkabigla. Nang makalapit na sila, sina Joel, Aidan, at maraming iba pang mayamang tagapagmana ang lumapit upang salubungin sila. Manggana ako, mister, nakangiting sabi ni Aidan habang nakahawak siya sa braso ni G. Winters. Pasimpleng sumunod si Gerald sa likuran nila. Habang pinapanood ni Michelle ang paglalakad ni Gerald sa kanya, agad niyang naalala ang blind date na kaganapan nilang araw lamang. Ang nakalilipas. Sis, ayokong makilala ang kaawa-awang freak na yan. Maaari ba kayong pumalit sa aking lugar at tanggihan siya? Sabi ni Michelle. Oo, hindi siya pakasalan ng aking sanggol kahit na siya ang huling lalaki na nabubuhay. Sino sa palagay niya siya? Tingin ba niya ay kaya niyang ibigay ang aking maliit na L? Mag-isip ulit. Pambihira. Panipi. Sa pagkakataong ito ay ang ina ni Michelle ang nagsalita, sapagkat naalala rin niya ang blind date. Sa kabila ng pagsasabi niyan, ang totoo ay ang dalawa ay nalamon na ng parehong panghihinayang at kahihiyan. Ang parehong inilapat para sa natitirang mga Winters, na pantay na nahihiya. Hey guys, bukas ang aking kaarawan. Kung malaya ka, gusto mo bang kumain kasama ako? Hindi magkakaroon ng maraming tao. Panipi. Sa sandaling iyon, lahat ng mga Winters ay replay ang imbitasyon sa kanila ni Gerald sa kanilang isipan. Inimbitahan pa niya sila na may nakakaengganyang ngiti noong isang araw. Ngunit ano ang sinabi nila? Busy kami. Sino ang may oras upang ipagdiwang ang iyong kaarawan? Panipi. Alam ko diba, huwag pumunta sa pagkopya ng iba at pag-host ng mga birthday party. Tingnan lang kita, makakaya mo pa ba ang pagdiriwang ng kaarawan? Panipi. Wala kaming oras at lakas upang pumunta sa iyong awa. Si Fran ay may gawain ding gagawin. Panipi. Panipi tuldok panipi. Sinubukan ni Gerald na imbitahan sila ng 2 beses, at ngayon, lahat sila ay may halong emosyon na namumuo sa loob nila. Sa sandaling iyon, ang telepono ni Queenie ay bumaba sa lupa. Patuloy siyang nag-aalala na sa kalaunan ay magiging mas mahusay si Gerald kaysa sa kanya. Ngayon, ang kanyang pinakapangit na bangungot ay nabuhay bago ang kanyang mata.
Hindi nakakagulat na nagawa ni Gerald na ang lahat dito ay kumapit sa kanya, kahit na ang lalaking Watford mula noong araw ay tinatrato siya ng may lubos na respeto. At malinaw na ngayon, kung bakit inimbitahan ni Gerald ang kanyang mga lolo't lola na partikular na ipagdiwang ang kanyang kaarawan dito. Si Gerald ay si G. Crawford sa buong oras na ito. Mismong si Willie ang nakatitig sa kanya na may pag-asa sa kanyang mga mata habang dumaan si Gerald. Marahil ay may pagkakataon pa rin nakilalanin ni Gerald ang kanyang presensya. Baka kumaway pa si Gerald sa kanya. Sa lahat ng mga taong ito, kapwa ang Winters at Gerald ang naging pinakamaganda sa kanya. Palagi niyang naisip kung bakit pinondohan siya ng Dream Investment Group kung ang kanyang proyekto ay nahaharap sa mga paghihirap. Tulad ng nangyari, laging hinahanap siya ni Gerald. Kanina pa niya siya tinatawag na Uncle Jung, pabalik noong medyo malapit pa sila. Alam ni Willie na sarili niyang kasalanan ang dahan-dahan nitong paglayo kay Gerald. Pinagsisisihan niya ngayon ang lahat ng kanyang nagawa, at hinahangad niya na makapag-rewind siya ng oras upang magsimula ng sariwa kasama si Gerald. Gayunpaman, alam niya na hindi iyon mangyayari, kaya ang tanging magagawa niya ay tumingin sa sahig, puno ng kahihiyan. Banal, tumingin doon. Anong sasakyan yan? Panipi. Sa sandaling iyon, maraming mga batang babae ang sumisigaw. Habang itinuturo nila ang pasukan, palihim nilang inaasahan na ang kanilang tinig ay makakaagaw din ng pansin kay Gerald. Paglingon ni Gerald upang makita kung ano ang tinuturo nila, lahat ay nasa ganap na pagkabigla. Isang labis na marangyang naghahanap ng sports car ay dahan-daang patungo sa pasukan. Kabanata 573. Holy Cree *T. Iyon ay isang Lamborghini Reventon. Ang bagay na iyon ay nagkakahalaga ng higit sa 200 milyon. Panipi, ang lahat ay napasigaw. Sa sandaling iyon, lumabas sina Shena at Zino sa sasakyan. Inihagis ni Zino kay Gerald ang mga susi ng kotse bago sinabi, "Dito ka na." "Kuya, dinala ko ito, tulad ng sinabi mo sa akin." Panipi, hiningi ni Gerald kay Zino ang isang pabor 2 araw na ang nakakaraan. Dahil wala siyang kotse sa lugar na ito at kailangan pa niya ng isang uri ng transportasyon, sinabi niya kay Zino na dalhin ang kanyang kotse. Ngumiti si Gerald sabay tapik sa balikat ni Zino. Pagkatapos ay sabay silang pumasok sa conference hall. Kaya't ang kotse na iyon ay pagmamay-ari ni G. Crawford, sinabi ng bawat isa na may inggit sa kanilang tinig. Pagkatapos kumuha ng maraming larawan, sa wakas nagsimula ang pagdiriwang ng kaarawan. Ayon kay Zack, ang pagdiriwang na ito ay hindi gaanong magaling kumpara sa na-host ng kapatid ni Gerald. Noon, si Gerald ay hindi nagkaproblema sa pagtanggap ng katotohanan. Iyon, pagkatapos ng lahat, ang kanyang kapatid na babae ay umarkila ng isang buong isla para sa kanyang kaarawan. Iyon ay masyadong sobra sa tuktok, kahit na para sa kanyang kaarawan. Ang pagdiriwang ay nagpatuloy hanggang 3:00 ng hapon. Kahit na nangako si Gia na pupunta siya sa pagdiriwang, sa huli hindi niya ginawa. Matapos subukang tawagan siya ni Gerald ng maraming beses, sa wakas ay sumando siya. Ang dahilan niya ay hindi siya maganda ang pakiramdam kaya hindi niya ito nakaya. Bahagyang nag-alala, tinanong siya ni Gerald kung okay lang siya. Ngunit agad siya nitong banitin. Napagpasyahan niya na huwag na siyang tanungin pa. Pagkatapos nito, kung sabagay, hindi obligado para sa kanya na dumalo sa kanyang birthday party. Matapos uminom ng ilang kuha, nagpasya si Gerald na magpahinga sa isa sa mga hinihintay na silid. "Hoy, sino kayong mga tao? Walang pinapayagan na papasok dito." "Panipi," sabi ng isang tanod sa labas. "Kamag-anak ako ni G. Crawford. Ako si G. Jung," sagot ng boses ng isang nasa edad na lalaki. Siyempre si Willie Jung yun. Nakiusap siya sa kanyang mga kasamahan na papasukin siya, at pagkapasok sa hall, agad siyang tumungo upang makita si Gerald. Mayroon siyang 2 kadahilanan upang maging desperado ito. Una, alam niya na ang mga alingaw-ngaw sa kanya na ininsulto si Gerald ay kumakalat ng mabilis tulad ng isang sakit. Dahil dito, maaaring mapunta siya sa pagkawala kahit ang kanyang kasalukuyang posisyon.
Alam niya na tumawid siya sa linya. Noon, pangalawa, kung itinapon niya ang kanyang kakuhan at humingi ng kapatawaran ni Gerald, maaari pa siyang magkaroon ng pagkakataong may upgrade pabalik sa kanyang orihinal na posisyon. Para kay Willie, ngayon na ang oras upang lumabas. Ito ay takot para sa kanya matapos malaman na si Gerald ay may napakalaking network. Sinumpa niya ang sarili niya dahil sa panlalait kay Gerald. Kung hindi, ang kanyang buhay ay maaaring maging mas mahusay ngayon. Marami siyang mga katanungan tungkol sa pamilyang Crawford na lumalangoy sa kanyang isipan. Ang isa sa mga ito ay kung paano siya naging napakalakas sa isang maikling panahon. Gayunpaman, mas alam ni Willie na itago ang mga kaisipang iyon sa kanyang sarili. Kahit nasa ngayon, ang mahalaga lamang sa sandaling iyon ay para makilala niya si Gerald. Mangyaring nais kong makita si G. Crawford. Maaari mo bang sabihin sa kanya na narito ang kanyang Uncle Jung? Panipi. Pagmamakaawa ni Willie habang naghihintay sa likuran niya sina Layla at Leia. Tama ang pagkakasiguro ng bodyguard. Mas alam niya kaysa magulo ang sinumang may kaugnayan kay Gerald. Sa makatuwid, pumasok siya sa silid at inalam kay Gerald kaagad kay G. Jung. Maya-maya, lumabas ulit ang gwardya, binaril si Willie ng maruming hitsura habang sinabi, Mr. Nagpahinga na si Crawford. Ngayon, kung nais mong makilala siya, maghihintay ka. Panipi. Oo naman, sagot ni Willie habang tumanggo ito ng masigla. Sa pamamagitan nito, kalahating oras ang lumipas. Sumunod na naman ang isang oras. Matapos ang 5 mahabang oras ng paghihintay, ang gabi ay lumusot na. Gayunpaman, naghihintay pa rin si Willie sa labas ng silid, ang kanyang mga binti ay nasasaktan sa sobrang tagal. Ginoo, kasalukuyang naghahapunan si Crawford. Sinabi niya sa iyo na bumalik ka sa ibang araw, at isa sa alang-alang niya ang pagtagpo sa iyo noon, sabi ng tanod pagkatapos niyang lumabas muli sa silid. Hindi maiwasang kumulo ng sulok ng bibig ni Willie nang marinig iyon. Kabanata 574. Alam ni Willie na sadyang pinaghintay siya ni Gerald ng ganoong katagal. Kung sabagay, pinagdaanan niya si Gerald ng katulad na mahabang paghihintay sa nakaraan. Habang nangyayari ito, isang Rolls-Royce Phantom ang nagpapabilis sa mga kalsada ng Yanken. Tila papunta ito sa Mayberry. Ang pag-upo sa likuran ng kotse ay isang nakaistilo at bata, mayamang babae. Sa totoo lang, ang babing ay magiging isang labis na pahayag dahil mukhang mas katulad siya ng isang dalaga na bagong graduate sa universidad. Nandyan na ba tayo? Tanong ng ginang habang dahan-daang imulat ang kanyang mga mata. Nakatutok siya sa tanawin sa labas ng bintana ng kotse. Halos nasa Mayberry City na kami, miss. Sagot ng chauffeur. Sabihin mo sa mga sasakyan sa likuran natin na makahabol. Utos ng ginang matapos marinig iyon. Pagkatapos ay ginawa ng chauffeur ang iniutos niya sa pamamagitan ng pagpapasa ng order sa pamamagitan ng isang walkie-talkie. Sa likod ng Phantom, humigit kumulang 20 mga kotseng Maybach ang sumunod ng malapit. Anumang iba pang mga kotse sa kalsada ay kailangang gumawa ng paraan para sa pangkat ng mga mamahaling hitsura na kotse, Mayberry City at ang Mayberry University. Ito ang dalawang pinabayaang lugar kung saan kailangan kong tiisin ang lahat ng mga panlalait at kahihiyan na iyon. Hey, sa wakas ay bumalik ako, sabi ng ginang habang pinapaalala ang isip niya habang pinaikit ang mga kamao. Napakasiksik niya kaya't halos mahukay sa kanyang balat ang kanyang mahahabang kuko. Miss, mag-aaral ang iyong kapatid sa universidad na iyon, hindi ba? Hey, kung ganon, magiging junior mo siya. Sabi ng chauffeur. Narinig ko rin na ang mga nakatatanda ay mag-aayos ng isang kompetisyon sa debate. Makikilahok ka ba dyan? Panipi, manahimik ka lang. Saway ng ginang habang nakapikit ulit. Ang nag-iisang tunog na natitira pagkatapos nito, ay ang muling pag-angat ng makina ng kotse at hindi nagtagal bago sila makarating sa Mayberry. Pagbalik sa Gerald, nagising siya ng maaga kinaumagahan. Dahil tapos na siya sa karamihan ng mga proyekto na nasa kamay, nagpasya siya na oras na para sa kanya na bumalik sa universidad. Ang 3 buwan ng holiday sa tag-init ay mabilis na lumipas. Sa
Loob lamang ng 2 araw, gaganapin ang kompetisyon sa debate. Sa makatuwid, nagpa siya si Gerald na bumalik sa Mayberry at ito rin ang dahilan kung bakit sinabi niya kay Zeno na ilipat ang kanyang kotse. Matapos magpaalam sa Winters, pinadala si Gerald ng kanyang hipag. Hawak nila ang mga kamay niya hanggang sa makarating siya sa kotse niya. Dumating pa sila sa paghabol sa kotse hanggang sa makarating sila sa pasukan ng bayan. Pagkatapos lamang makita ang kanyang kotse na nawala sa abot tanaw, bumalik sila na may pag-aatubili. Ang mga mukha, tingnan mo si Gerald ngayon. Sobrang galing niya, tulad ng lagi. Kung sinabi kahit mula noong bata pa siya, palagi kong nalalaman na magiging isang tao siya na titingnan ng lahat, tama ba? Sabi ni Sandrila tuwing makakakita siya ng kaibigan. Habang nagmamaneho siya, nakatanggap ng tawag sa telepono si Gerald. Ito ay mula kay Harper Sullivan, ang pinuno ng kanilang dorm. Kailan ka babalik sa Mayberry, Gerald? Papunta na ako ngayon. Sagot ni Gerald. Haha, ayan, nandito na kami ni Benjamin sa mga dorm. Panipi, man, nababomba ba kayo para sa mga pagsusulit o ano? Hindi, ka ba magugustuhan ng kasintahan mo upang makasama ka pa? Panipi, tanong ni Gerald na may chuckle. Ang aking sanggol ay bumalik sa kanyang sariling pamantasan upang maghanda para sa kanyang pagsusulit din. Bukod, ang kompetisyon sa debate ng universidad ay mas maaga kaysa sa kanila. Ano pa, ang aking pinsan ay magsisimulang mag-aral sa aming universidad, kaya sumama na lang ako sa kanya. Nakakatuwa, dito rin nag-aaral ang pinsan ni Benji kaya nandito na rin siya. Paliwanag ni Harper. O sige, pupunta ako sa universidad ngayon, kaya pag-uusapan natin pagkatapos, sabi ni Gerald bago tumambay at humakbang ng bahagya sa pedal ng sasakyan. Matapos ang kanilang 3 taon, ang ilan sa mga mag-aaral sa ika-4 na taon ay nagtungo sa kanilang mga pagsasanay habang ang iba ay piniling manatili sa universidad para sa kanilang post-graduation. Ang mga mula sa isang piling ilang mga majors subalit, mayroon pa ring 3 buwan na natitira sa kanilang semester. Sa panahon ng bakasyon, si Gerald ay halos walang oras upang muling baguhin. Namiss din niya ang makita sina Harper at Benjamin matapos ang mahabang pagkakahiwalay. Pasado 9:00 nang dumating si Gerald sa campus. Tulad ng inaasahan niya, tila ito ang unang araw para sa marami sa mga bagong mag-aaral, na nagpapaliwanag ng sangkawan ng hindi pamilyar na mga mukha. Nako, kahit na narinig ko ang mga alingaw-ngaw na ang Mayberry University ay napuno ng mayamang tagapagmana, tingnan mo lang. Iyan, anong klaseng sports car din yan? Chismis ng ilang mga batang babae kaagad pagdating ng kotse ni Gerald sa pasukan. AY575AY. Maaari ba yun ang kotse ni Yuria? Noon, napakaraming karamihan ng tao ang nagtipon sa pasukan. Kahit na nagpa siya si Gerald na huwag nang itago ang kanyang pagkakakilanlan, nakaramdam pa rin siya ng kahihiyang magkaroon ng maraming mga mata sa kanya. Ito ay mahirap upang masabi lang para kay Gerald na umangkop sa lahat ng biglaang pansin na natanggap niya. Matapos isipin ang sitwasyon, nagpa siya siyang huwag magmaneho papasok sa campus. Sa halip, pinaikot niya ang kotse at ipinarada ito sa isang maliit na kagubatan sa malapit tulad ng ginawa niya noon. Nagsimula na siyang maglakad papunta sa campus. Gerald. Sa sandaling iyon, narinig ni Gerald ang pagtawag sa kanyang pangalan at laking gulat niya nang mapansin niya ang maliit na unipormeng batang babae na tumawag sa kanya. Parehas nagulat ang dalaga nang makita niya rin si Gerald. Makalipas ang ilang sandali, ngumisi siya bago sinabi, "Hey, anong pagkakataon na nagkabungguan tayo dito? Nakapasa mo ang mga pagsusulit sa pasukan ng Mayberry University?" Ganting tanong ni Gerald. Hindi talaga niya inaasahan na makikilala siya rito. "Siyempre ginawa ko. Ano, akala mo ang isang taong may mga markang katulad ko ay hindi makakapasok sa universidad na ito?" Haha, biro ng dalaga habang nagpatuloy sa pagtingin kay Gerald. Ang batang babae ay walang iba kundi ang kapatid ni Xavier na si Natasha York. Mula nang siya ay dating kasintahan ni Xavier. Nakilala niya si Natasha noon.
Ang kanyang paunang impresyon sa kanya ay na siya ay ang hayop. Sa partido, sa kanyang mga taon sa high school, madalas niyang laktawan ang kanyang mga klase upang pumunta sa mga pub. Kinuha pa niya ang kanyang sarili sa isang tattoo sa kanyang braso. At kinuha ang paninigarilyo. Karaniwan siya ay isang rebelde at ang kanyang mga marka noon ay hindi rin ang pinakamaganda. Noong siya ay unang bumisita sa Xavier sa Mayberry, kapwa walang masyadong pera sina Xavier at Gerald. Upang matiyak na magkakaroon ng kasiyahan si Natasha, pareho silang nag-apply para sa mga part-time na trabaho. Dumating sa isang punto kung saan hiniling pa ni Xavier kay Gerald na tulungan si Natasha sa kanyang takdang aralin. Gayunpaman, ang unang sinabi ni Natasha ng una niyang makilala si Gerald ay, "Hoy sis, bakit mo nahanap na ikaw ay isang mahirap na kasintahan? Hindi siya mayaman, o mayroon siyang isang malakas na network? Ano ang isang ganap na biro?" Kudlid, napagpasyahan ni Gerald na huwag labanan siya sa oras na iyon. Dahil nais niyang maging mas malaking tao. Mula sa araw na iyon, patuloy na minura ni Natasha si Gerald. Dahil madalas niyang bisitahin ang Xavier tuwing bakasyon, kapwa pamilyar sina Natasha at Gerald dahil sa paminsan-minsang pag-agaw. Sa bawat isa sa mga nasabing okasyon, hindi inaasahan ni Gerald na makikita siya bilang isang freshman sa universidad. Ito talaga ay isang pagkakataon, sabi ni Gerald na may isang malambing na chuckle. "Hoy Nati, sino ito?" tanong ng isang pambabae na boses. Ang isang pangkat ng mga batang babae na tila kaibigan niya ay nakatayo. Ngayon malapit kay Natasha. "Hey, ex siya ng kapatid ko. Siya ay isang ganap na biro." Tugon ni Natasha. Ito ay lubos na halata na Xavier ay hindi sinabi sa Natasha tungkol sa Gerald. Mismong si Gerald ay ayaw na pahabain pa ang pag-uusap nila ni Natasha ng mas matagal kaysa sa kailangan niya. Paglingon niya para umalis, bigla siyang huminto sa kanyang mga track. Itinaas ang kanyang ulo ng bahagya, tinanong niya, "Ang iyong kapatid na babae, Xavier, kumusta na siya?" Panipi. Noon, hindi nakayanan ni Xavier ang kahihiyan at natapos siyang huminto sa universidad. Gayunpaman, sa lahat ng katapatan, siya ang humiling nito. Kung sabagay, tinawid niya ang mga hangganan ni Gerald ng maraming beses. Sa kabila nito, nakaramdam pa rin ng bahagyang pagkakasala si Gerald sa pagkasira ng kanyang hinaharap. Ang ginawa niya ay tila napakasungit ng parusa, ngayon nang tumingin siya rito. Gayunpaman, lahat ay may pagpipilian. Sino siya upang pilitin? Siyang piliin siya. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit nakonsensya pa rin si Gerald sa ginawa sa kanya. "Well, makinig ka dito, ang kulit mo. Napakahusay ng ginagawa ng aking kapatid. Hintayin mo lang at tingnan, siguradong tatamaan ka ng karma sa pagtapon sa aking kapatid." Sabi ni Natasha habang nakataas ang kamao sa kanya. Mukha pa siyang naging face-tear kaysa dati. Sige kung gayon. Sabi ni Gerald bago ngumiti ng mahina at umalis. Habang pinapanood siyang lumalakad palayo, ang ngiti ni Natasha ay lalong lumago kaysa sa dating. "Sabihin natin, iyon ba ang Gerald na iyong pinag-uusapan?" Bulong ng isang kaibigan niya sa tenga. "Siya ay, kahit na hindi ako ang naghahanap sa kanya. Ang aking kapatid na babae ay, wala akong ideya kung gaano niya siya sinaktan, ngunit siguradong tapos na siya para sa oras na ito." Sabi ni Natasha na may malamig na ngisi sa labi. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang magdayal ng isang numero, AY576AY. Noon, bumalik na si Gerald sa dormitoryo. Nang makita siya ni Harper at Benjamin, agad silang sumugod upang bigyan siya ng isang malaking yakap. "Maligayang pagbabalik, Gerald." Tuwang-tuwa siyang makita din sila. Sa hindi oras, lahat ay nagsimulang mag-chat at makahabol sa isa't isa. Bumalik muna si Gerald sa campus para makita lang sina Harper at Benjamin. Sa paglaon ay kailangan pa rin niyang magtungo sa kanyang kumpanya. Habang nagpatuloy ang pag-uusap ng trio sa isa't isa, biglang sumabog ang pinto ng dormitoryo. Nagulat si Gerald nang makita ang isang pamilyar na batang babae na nakatayo sa may pintuan. "Kapatid," masayang sigaw ng dalaga habang nakatingin kay Harper. "Hello, Benjamin.
At dapat ikaw si Gerald, tama. Panipi, iyon ako. Masayang makilala ka. Ikaw ba ang nakababatang kapatid na babae ni Harper? Tanong ni Gerald. Ako ay. Ang pangalan ko ay Roseanne. Ang gwapo mo talaga, Gerald. Nakangiting sagot ni Roseanne. Sa pagsasalita nito, sinabi sa akin ng aking kapatid na ilalabas niya ako para sa tanghalian kasama ang aking mga bagong kasama sa silid. Sama-sama ka rin sa amin, Gerald. Tanong ni Roseanne sa pagkakataong ito. Tila kay Gerald na madalas na binanggit siya ni Harper sa kanyang kapatid. Gusto kong mag-lunch ng sama-sama, ngunit sa palagay ko hindi ako magkakaroon ng oras dahil kailangan ko pang bumalik sa opisina ng ilang sandali. Kumusta naman ito? Maaari kayong magsama-sabay kumain ng tanghalian at magsasagawa ako ng iba pang mga kaayusan para sa amin mamaya sa gabi. Trituhin ko kayong lahat sa masarap na pagkain sa paglaon. Mungkahi ni Gerald habang nakangiti. Nakita ko, hindi maganda iyan. O sige, Gerald, dapat mong pansinin muna ang iyong mga gamit, sabi ni Roseanne, medyo nababagabag ang boses nito. Sinasalamin ng kanyang mga mataang bahagyang pagkabigudi niya. Gayunpaman, mabilis silang nagliwanag muli habang nagtanong siya, sa totoo lang, anong oras ka gagawin, Gerald? Mag-lunch ka pa, din di ba? Kung pupunta ka lang sa iyong tanggapan ng maikling panahon, maaari ka pa ring sumali sa amin. Lunch lang tayo, mamaya sa dati. Panipi, totoo yan. Kung wala na akong ibang nangyayari mamaya, tiyak na sasali ako sa inyong lahat para sa tanghalian. Kaya, mas mabuti na akong umalis ngayon upang makatapos ako ng kailangan kong gawin upang mas mabilis. Panipi, pakiramdam ni Gerald ay hindi niya ito kayang tanggihan sa pangalawang pagkakataon. O sige, sabay na tayong bumaba. Dadalhin pa rin ako ng kapatid ko, at hinihintay na ako ng aking mga kaibigan sa ibaba. Mungkahi ni Roseanne. Sabay silang apat na nagtungo sa silong at pagkalabas, nakita nila ang ilang mga batang babae na nakatayo sa labas mismo ng dormitoryo. Ito ay unang araw pa lamang ng oryentasyon ngunit halos lahat ng mukha ay mukhang medyo nenas. Sa kabila nito, ang pagkakaroon ng nabagot na mga ekspresyon ay hindi nagbago ang katotohanan. Ang ilan sa mga batang babae ay tumingin pa rin napakaganda. Matapos silang batiin, sinamahan ni Gerald ang grupo at lumakad muna sandali bago umalis sa unibersidad at bumalik sa kumpanya. Hoy, ang gwapo talaga ng senior na yan. Panipi, sa sandaling umalis si Gerald, ang ilan sa mga batang babae ay agad na nagsimulang makipag-usap tungkol sa kanya. Ito ay natural dahil ang karaniwang paksa ng talakayan para sa mga babaeng freshman ay karaniwang tungkol sa mga lalaki. Pag-uusapan nila ang tungkol sa kung aling lalaki sa klase ang pinakagwapo, kung sinong nakatatandang nilakasan nila ang tumingin, nang walang kamali-mali at iba pa. Kadalasan ganito rin ang kaso para sa mga lalaki kahit nasa reverse kasarian. Alam ko di ba, mabait siya at medyo may ugali rin siya. Panipi, maraming iba pang mga batang babae ay nag-gym din sa ngayon. May kasintahan ba si Gerald, Harper? Tanong ng isa sa mga babae. Paimpol siyang ngumiti bago sumagot, syempre ginagawa niya. Sa totoo lang, alam ba ninyong mga babae kung sino talaga siya? Sa palagay ko ay hindi ko pa nasabi kay Roseanne ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Panipi, sino nga ba siya? Nagtataka na tanong ni Roseanne. Sa gayon, naririnig mo ba ang mga batang babae tungkol sa misteryosong G. Crawford mula sa Mayberry City? Tanong ni Harper sa isang kaina-hinalang tono. Ano, hindi ba siya ang kamangha-manghang mayamang tagapagmana mula sa Mayberry City? Bukod sa siya ay mayaman. Nabasa ko rin ang isang post sa ilang forum na nagsasaad na higit sa kalahati ng mga malalaki at kagalang-galang na figures sa lalawigan ng Sunnydale ang dumalo sa piging ng kaarawan ni G. Crawford. Panipi, nagulat ang mga batang babae nang marinig ang paglaki ni G. Crawford. Halatang alam nila kung sino siya. Aba, siya yun, si G. Crawford ni Gerald sa laman. Panipi, ang mga batang babae ay agad na nagsimula alinman sa pagsisigaw o pagngangalit. AY577AY. O aking Diyos, siya yun.
Talagang naglalakad kami kasama si G. Crawford ng Mayberry City. Panipi, Harper, hindi mo hinahatak ang aming mga binti, hindi ba? Tanong ng ilan sa mga batang babae na magkasabay. Ano ang makukuha ko sa pagsisinungaling sa iyo? Palaging naging low-key si Gerald at totoo lang nalaman namin ang tungkol sa kanyang totoong pagkakakilanlan kamakailan. Sagot ni Harper, habang nakangiti. Hindi nakakagulat na naramdaman ko na si Gerald ay medyo masyadong kaakit-akit habang naglalakad kami kanina. Kaya siya, talaga ang nag-iisa at si G. Crawford, panipi, nagpatuloy ang lahat sa pagtawa at pakikipag-chat tungkol kay Gerald pagkatapos nito. Siya na ngayon ang pangunahing paksa ng kanilang pag-uusap. Plano ni Harper na kunin ang kanyang kapatid na babae at ang iba pang mga batang babae sa paligid ng campus upang ipakita sa kanila kung nasaan ang mga lugar tulad ng library at swimming pool. Pagkatapos nito, dadalhin sila sa Cultural Exhibit Center ng campus. Hindi nagtagal bago ang ilan sa mga batang babae ay hindi na nakalakad pa. Pagkatapos ng lahat, ang Mayberry University ay napakalubha. Tumigil ka na, hindi ko na matuloy. Kailangan kong magpahinga. Sandali at nauuhaw ako. Panipi, sunod-sunod, sumigaw ang mga batang babae. Dapat nabanggit mo ito kanina kung nauuhaw ka. Pupunta ako sa iyo ng mga batang babae ng inumin. Sagot ni Harper, sama-sama na rin ako, sabi ni Benjamin. Naisip niya na magiging mahirap para sa kanya na manatili sa grupo ng mga batang babae. Nang mag-isa kaya't nagpasya siyang sundin si Harper. Ang pinakamalapit na supermarket ay halos 8 minuto ang layo. At nang makarating sila doon, bumili si Harper ng 6 na bote ng itim na tsaa. Pagkaalis ng duo sa gusali, nakita nila ang 2 kotseng Maybach na nakaparada sa pasukan ng supermarket. 8 mga kabataang nakasuot ng salaming pang-araw ang nakatayo ng mabuti sa harap ng 2 sasakyan. Lahat sila ay nakatingin kay Harper at Benjamin. Nang pareho silang nagtangkang umalis, lahat ng 8 lalaki ay sumulong upang harangan ang kanilang daanan. Ano ang sinusubukan mong gawin? Tanong ni Harper. Sundan mo kami, sinabi ng taong tila pinuno habang itinuturo ang bakod sa likod ng supermarket. Malamig na malamig ang kanyang tono at mahaba ang buhok. Bagaman siya ay tulad ng isang babae, ang kanyang malamig na ugali ay makakapanginig sa kahit kanino. Bakit kami dapat na hindi namin alam kung sino ka? Balik na, tanong ni Benjamin. Kaagad pagkatapos niyang magsalita, sinubukan niyang umalis. Kasama si Harper. Gayunpaman, napigilan ang kanyang pagtatangka. Nang agad na hinawakan ng pinuno ang balikat ni Benjamin. Ang natitira sa mga kabataang lalaki ay mabilis na kumilos din, at lahat sila ay kinuha ang parehong Benjamin at Harper. Ang duo ay pinilit patungo sa bakod sa likod ng supermarket. Sa pamamagitan nila, maraming tao sa supermarket ang nakapansin sa eksena at lahat sila ay pantay na natigilan. Pagkatapos ng lahat, mayroong 2 kotseng Maybach na nakaparada sa pasukan at halata na ang 8 binata ay hindi ordinaryong tao. Makalipas ang 10 minuto, bumalik ang grupo ng mga tao. Bitbit ang kanilang mga leeg at palso habang iniiwan ang nabakuran na lugar. Pinunasan ng pinuno ang tila dugo sa kanyang mga kamay gamit ang isang piraso ng tisyo bago itapon ito sa tagiliran. Naglalakad na sila ngayon papunta sa supermarket. Isang batang babae ang naghihintay sa kanila doon at humajijek siya habang dinidilaan ang kanyang ice cream. Miss Natasha, tapos na. Sagot ng pinuno ng buhok. Malamig na malamig ang boses niya kahit sino pa ang kausap niya. Haha, salamat sa pagsusumikap, Dante. Nakakaawa na bumalik ang aking impormante upang mag-ulat ng maaga. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mo nakuha upang makuha ang Geraldine. D** man ito, napakasi siya nito. Panipi, bagaman kaka-rating lamang ni Natasha sa universidad sa loob ng isang araw, marami na siyang mga taga-sunod. Tumatakbo rin siya ng talamak kaya walang nang ahas na pukawin. Siya, ano pa, nakarating siya sa universidad sa isang napakamataas na profile na tomboy sa pinakaunang araw ng paaralan. Natakot ito sa kanya ng lahat. Hindi naman talaga mahirap. Palagi akong pinarangalan na gumawa ng kahit ano para kina Miss Natasha at Miss Xavier. Panipi, sige nga, makakabalik ka na sa ngayon.
Maging handa para sa aking susunod na tawag na maaaring sa anumang oras. Sinabi ni Natasha, habang kumakaway ng kanyang kamay upang paalisan ang mga kalalakihan bago din ilaan muli ang kanyang ice cream. Samantala, ang mga batang babae na bumalik sa campus ay hindi mapigil ang pakiramdam na may isang bagay na naka-off. Medyo matagal na. Bakit hindi pa bumalik sina Harper at Benjamin? Mga 20 minuto na ang nakalilipas, bakit hindi na tayo pumunta upang subukang hanapin ang mga ito? Halika na. Bago pa sila makaalis, isang batang babae na tila kamag-aral nila mula sa kalapit na dormitoryo ang biglang tumakbo papunta kay Roseanne at sa iba pa. Roseanne, may nangyaring masama. Nang pumunta ako sa supermarket kanina, nakita ko ang iyong kapatid na hininto ng maraming kalalakihan bago ako binugbog. Panipi, Kabanata 578. Ano, nasaan na siya ngayon? Sagot ni Roseanne habang nanginginig siya sa gulat. Sundan mo ako. Ang grupo ng mga batang babae pagkatapos ay tumakbo kaagad sa kanya. Nang makarating sila sa pinangyarihan, nakita nina Roseanne parehong Harper at Benjamin na dumudugo ng malubha sa lupa. Kapatid, Roseanne, mabuti ako ngunit ang mga taong iyon, malupit sila. Panipi, bagaman sanay na si Harper sa pakikipag-away, hindi niya maiwasang makaramdam ng isang matagal na takot habang nai-replay niya ang eksena mula kanina sa kanyang isipan. Nang sinimulang bugbugin sila ng grupo ng mga kalalakihan, likas na sinubukan ng duo na labanan. Gayunpaman, nagawang buhatin sila ni Dante gamit ang isang kamay lamang. Matapos makatanggap ng matulin na sipa mula kay Dante, naramdaman ni Harper na itim ang kanyang mundo. Ganon din ang nangyari kay Benjamin. Ni alinman sa kanila ay hindi nakatayo sa isang pagkakataon sa pakikipaglaban, at pareho silang natapos na binugbog ng masama. Sino ang may pananagutan dito? Tumatawag ako sa pulisya ngayon. Sigaw ni Roseanne. Bago pa niya ito magawa, hinawakan muna ni Harper ang kamay niya. Tawagin mo si Gerald, sa palagay ko ay hinahabol siya ng mga tao sa halip. Gusto ko, sagot ni Roseanne. Samantala, isang pag-uusap ang nangyayari sa underground parking ng isang restaurant. Jane, teka, hindi, naniniwala akong tatawagan kita ngayon bilang Miss Zara. Haha, binabati kita, ikaw ngayon ang boss ng bagong binuo bar sa York North Mountain. Panipi, ang puna ay nagmula kay Flynn na nakalabas lamang ng isang restaurant kasama si Jane pagkatapos magbahagi ng pagkain. Ang katayuan ni Jane ay mabilis na tumataas dahil sa kanyang relasyon kay Gerald. Maaaring sabihin ng isa na ang kanyang katayuan ay katumbas ni Flynn ngayon. Kung sabagay, siya ay isa na ring boss. Nagkaroon ng maraming magagandang pagbabago sa Mayberry City. Sa nakaraang 2 buwan, ang ilan sa mga tindahan sa York North Mountain ay naibok na ng maaga. Miss Zara, halika G. Flynn, maaari mo lamang akong tawaging Jane. Sagot ni Jane habang nakangiti. Larry, go get the car para maibalik mo si Miss Zara. Bilin ni Flynn, habang nakatingin sa 6 na tanod na nakasuot ng itim na sumusunod sa likuran nila. Sumunod naman si Larry kaagad nang marinig ang mga utos ni Flynn. Gayunpaman, kahit naghintay ng hanggang 6 na minuto, hindi pa nakabalik si Larry kasama ang sasakyan. Ano ang nangyayari sa mundo? Tanong ni Flynn, habang naglalakad ang dalawa sa mga tanod sa kanto upang mag-imbestiga. Ang isa sa kanila ay agad na naglabas ng matalim na hiyawan. Nakuha nito ang atensyon ni Flynn at agad siyang sumugod. Sa sandaling iyon, maraming mga kotseng Maybach ang nagsimulang kumilos ng mabilis. Parehong nakablock ang entrance at exit ng underground parking. Natagpuan ni Flynn at Jane ang kanilang mga sarili na nakasandwich sa pagitan ng maraming mga lalaking nakasuot ng salaming pang-araw. Sa maraming kalalakihan na lumabas sa mga kotseng Maybach, ang isa sa kanila ay may mahabang buhok at ang mukha nito ay mapatla tulad ng isang bangkay. Tila siya ang pinuno ng pangkat. Well, ito ay nakaka-interes ng F***ing. Walang sino man sa Mayberry City ang maglakas loob na tretuhin ako ng ganito. Nakikita kong lahat kayo ay mga bagong mukha. Saan ka nanggaling? Mahinahon na sinabi ni Flynn habang nagsindi ng sigarilyo.
Siya nga pala, ang pinakamataas na thug at bodyguard ni Zack. Ang mga sitwasyong tulad nito ay hindi alien kay Flynn. Ang lalaking may buhok na buhok ay simpleng tinuro si Jane bago magtanong, ikaw si Jane, tama. Sumama ka sa amin. Nakita ni Flynn na ang kabataang lalaki ay labis na naiinip, kahit na pinipiling ganap na baliwalain ang tanong ni Flynn. Bilang isang resulta, agad niyang sinenyasan ang kanyang sariling dalawang lalaki. Agad na sumugod ang dalawang gwardya ngunit bago pa man sila makapunta sa harap ng pinuno, ang mga lalaking nakatayo sa likuran ni Dante ay sumugod na at sumipa sa lupa. Nagulat ng isang segundo, pagkatapos ay inihagis ni Flynn ang kanyang sigarilyo sa lupa. Ang galing mo kasi. Gayunpaman, kung si Jane ang gusto mo. Pagkatapos ay dumaan ka muna sa akin. Sabi ni Flynn habang kaagad na siyang sumisugod. Ang pakay niya ay ang mukha ni Dante. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang narinig. Huminto sa paggalaw si Flynn at makalipas ang isang maikling sandali, nakita ni Jane na mahina ang mga binti ni Flynn habang dahan-dahan siyang lumuhod. Habang ibinaba ang katawan ni Flynn, nabulgar ang kamao ni Dante. Ang lahat ay malabo na ngayon kay Flynn, at nararamdaman na niya ang dumadaloy na dugo sa kanyang bibig. Siya ay sa ganap na hindi paniniwala. Sa kabila nito, naipon niya ang lahat ng kanyang lakas upang mahawakan si Dante sa kwelyo. Ang kanyang pagkilos ay sanhi ng pagbukas ng button ng shirt ni Dante, at nagsiwalat ito ng isang tato na salita sa kanyang dibdib. Dragon, Kabanata 579. Habang nangyayari ito, nalaman lang ni Gerald ang sitwasyon nina Harper at Benjamin mula kay Roseanne. Matapos marinig ang balita, agad siyang sumugod sa ospital. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Gerald pagkakita niya sa duo. Kapwa sila pinalo ng husto. Wala rin kaming masyadong alam. Binugbog kami ng isang pangkat ng mga kalalakihan na hindi pa namin nakikilala. Mukhang darating sila para sa iyo, kaya mag-ingat. Sagot ni Harper. Nagulat si Gerald nang marinig iyon. Pupunta para sa kanya. Sino ang maaaring gugustuhin na bugbugin ako? Si Kuya Gerald, isa sa aming mga kaklase ang nagpapalam sa amin. Na ang nagturo sa mga kalalakihan na bugbugin sina Harper at Benjamin ay isang batang babae mula sa aming departamento. Ang pangalan niya ay Natasha at napaka-domineering niya. Panipi, ano, Natasha? Lalo namang nagulat si Gerald. Batay sa sinabi sa kanya nina Harper at Benjamin, ang pangkat ng mga kalalakihan ay hindi ordinaryong mga gangsters o thugs. Hindi lamang sila sanay sa pakikipaglaban, nakarating din sila sa mga kotseng Maybach. Ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig sa kanilang pagiging napakahusay na tanod na nagtatrabaho para sa isang mayaman at prestihiyosong pamilya. Ngunit, Natasha, paano posible iyon? Alam ni Gerald ang background ng pamilya ni Xavier tulad ng likod ng kanyang kamay. Walang paraan na makakapag-upa sila ng gayong mga makapangyarihang bodyguard. Tama ba? Bagaman mayroong pagkalito, isang bagay ang tiyak. Tiyak na target, siya ni Natasha. Sa sandaling iyon, naalala niya ang matagumpay na hitsura ni Natasha sa kanyang mukha sa huling pagkakataong nagkita sila sa campus. Kaya't pinaplano na niya na makaganti sa kanya kahit na mula noon. Pagkatapos ay muli, hindi si Natasha ang may sama ng loob sa kanya. Niwala siyang pagtatalo sa kanya. Hindi, ang taong nais na maghayganti sa kanya, ay walang iba kundi si Xavier. Kung sabagay, sinabi na ni Felicity kay Gerald ang tungkol dito. Noon, na kapag siya ay nagpunta sa Yanken, nakilala niya si Xavier at tila siya ay isang ganap na naiibang tao mula sa dating siya. Ano pa, bago umalis si Xavier sa universidad dahil hindi niya matiis ang lahat ng kahihiyan, partikular na binalaan niya si Gerald na balang araw ay babalik siya upang maghayganti sa kanya. Sa lahat ng katapatan, palaging nahihiya si Gerald sa kanyang sarili. Dahil sa pag-iwas sa paaralan ni Xavier dahil sa hindi magandang paghawak sa partikular na bagay na iyon. Gayunpaman, siya ang target niya. Bakit siya gagantay laban kina Harper at Benjamin din? Ang telepono ni Gerald ay nagsimulang tumunog sa sandaling iyon. Ito ay isang tawag mula kay Zack. Ano? Muling natigilan si Gerald nang marinig niya ang balita mula kay Zack.
Matapos ang tawag, tiningnan niya sina Harper at Benjamin bago sinabi, babalik ako upang bisitahin kayo. Pagkatapos, sina Jane at G. Flynn ay nakatagpo din ng isang aksidente. Pupunta ako kaagad doon upang makita kung ano ang nangyayari sa mundo. Panipi, matapos sabihin iyon, sumugod si Gerald sa ibang ospital. Nang makarating doon si Gerald, nandoon na sina Zack at Michael. Hindi maganda ang itsura ni Flynn. Nasira ang ilong niya. Si Jane naman, nasugatan din. Sa kabutihang palad, hindi ito gaano kabigat sa mga pinsala ni Flynn. Ang pisngi lamang niya ang nasaktan bagaman ang magkabilang panig ay kilabot na namamaga. Natitiyak ngayon ni Gerald na ang utak sa likod ng lahat ng ito ay tiyak na si Xavier. Kung tama ang naalala niya, sinampal ni Jane si Xavier sa mukha nito. Dati, malinaw na ang tukoy na galit ay sanhi ng mga pinsala ni Jane. Ngayon, ano sa lupa ang pinagdaanan ni Xavier? Nang makita siya, agad na lumapit sina Zack at Michael upang batiin siya. Ginoo Crawford, panipi, gulat pa rin si Gerald sa sinabi nila. Kung sabagay, nakatingin siya. Ngayon sa isang sobrang haggard na mukhang Flynn. Paano hindi siya naging? Si Flynn ay isang napakahusay na manlalaban at mayroon siyang maraming mga lalaki sa ilalim niya. Ang katotohanan na siya ay talagang binugbog hanggang sa punto ng ospital na nakakagulat. Dahil hindi maginhawa para kay Flynn na ipaliwanag ang kanyang sarili, kinuha ni Zack ang kalayaan sa paggawa nito, na ay dalye ang lahat ng nangyari habang nakikinig si Gerald. Ginoo Crawford, halos natitiyak ko na ito ay ginawa ng Long pamilya mula sa Yanken, sabi ni Zack. Ang Long pamilya, narinig na sila ni Gerald dati. Kung tama ang naalala niya, sinabi sa kanya ni Gia na ang taong nagpilit sa kanya na magpakasal ay mula sa eksaktong pamilya. Gayunpaman, paano naiugnay ang Long pamilya kay Xavier at sa kanyang kapatid na babae? Nagpadala ka ba ng kahit sino upang tanungin sila kung ano ang gusto nila? Tanong ni Gerald. Kabanata 580. Lumapit na kami sa kanila tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, tumanggi silang aminin na mayroong anumang bahagi nito. Sagot ni Zack. Anuman ang kaso, alam ni Gerald na ang pangunahing prioridad ngayon ay ang personal niyang makipagkita kay Xavier upang mapag-usapan nila ng malinaw ang mga bagay. Alagaan mong mabuti ang mga ito at bantayan din ang aking dalawang mga kaibigan. Hahawakan ko agad ang natitira. Sagot ni Gerald. Dahil ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa kanya, kailangan niya itong harapin ng personal. Hindi talaga siya natatakot sa Long pamilya. Upang maging matapat, kung ang bagay ay tunay na kagyat, maaari lamang niyang pakilyusan at gamitin ang pinakamalaking sandata ng kanyang pamilya. Kahit na ang Long pamilya mula sa Yanken ay napakalakas, magagawang ibagsak sila ni Gerald ng walang habas. Gayunpaman, anuman ang kaso, nabuod na ni Gerald na si Xavier ay naging walang puso at baluktot lamang mula nang gawan niya ito. Nang ganoon sa nakaraan, walang silbi ang pag-iyak sa nabuhos na gatas. Upang makapagpatuloy, hahanapin muna niya siya. Pagbaba ni Gerald sa hagdan, tinawagan niya si Felicity upang hilingin sa kanya ang numero ng telepono ni Xavier. Ano, wala akong numero ng telepono niya. Bakit mo pa hinihiling? Ito, akala ko. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nagbitin na si Gerald. Kung wala sa kanya ang numero ng kanyang telepono, isa pang tao ang magkakaroon. Haharapin sana ni Gerald si Natasha. Agad siyang nagmaneho pabalik sa universidad. Matapos tanungin ang auntie na namamahala sa dormitory ng mga batang babae, madali niyang nalaman kung aling silid ang tinutuluyan ni Natasha, at sumugod siya sa ikatlong palapag. Bagaman na unang naisip ng auntie na ihinto siya, alam niya na si Gerald ay isang tao na may pambihirang background sa oras na makita niya ang kotse na kanyang minamaneho. Ni hindi man lang siya naglakas loob na subukang pigilan siyang umakyat ng hagdan. Pagkatapos nito, isang malakas na tunog ang narinig habang sinipan ni Gerald ang pagbukas ng pinto ng kwarto ng mga batang babae. Ano ang isang batang babae na nakatayo sa pasilyo ay sumigaw habang maraming mga kasama sa kwarto ni Natasha ang gumawa ng pareho habang tinatakpan ang kanilang dibdib. Kinilabutan silang lahat.
F***sting pervert, umalis ka dito, sigaw ng mga natatakot na batang babae habang nagtitipon-tipon. Si Natasha ay naninigarilyo sa balkona sa sandaling iyon, at nang makita niya si Gerald na galit na papalapit sa kanya, nagkaroon siya nang makatarungang hulaan kung bakit siya narito. Paimpol niyang ipinagpatuloy ang paninigarilyo habang nakatitig kay Gerald. Nasaan ang iyong babaeng kapatid? Tanong niya. At bakit ko sasabihin sa iyo? Gusto kong makita siya kung siya ay bumalik. Bakit ka pa niya gugustuhin na makilala? Sinabi sa akin ng kapatid ko na ayaw kanyang makita. Sagot ni Natasha, kung gayon itigil ang pagtulak sa akin sa isang patay. Ikaw ba ang nagpadala sa mga lalaking iyon upang bugbugin ang aking mga kaibigan? Tanong ni Gerald habang hawak ang palso ni Natasha. Ang biglaang sakit ay nagngangalit sa kanya sa sakit. Ikaw makinig ka muna sa akin. Sigaw ni Natasha habang pilit na lumayo sa kanya. Umiling-iling siya bago sinabi, alam ko na dapat na naiisip mo ang tungkol sa maraming bagay ngayon. Tiyak na nagtataka ka kung kailan nakuha namin ng aking kapatid ang mas maraming impluwensya at kapangyarihan, di ba? Panipi, tama nga, dahil galit na galit ka hanggang sa puntong sumugod ka sa dormitoryo ng mga batang babae. May isang bagay na masasabi ko sa iyo. Sumama ka sa akin at mag-usap tayo sa baba. Panipi, sagot ni Natasha. Pagkatapos ay dinala siya nito sa isang maliit na parke malapit. Pagdating doon, tumigil lang sila sa paglalakad at tumayo doon. Kaya Gerald, o dapat ba kitang tawagan na G. Crawford, ngayon ko lang nalaman ang totoong pagkatao mo. Nakakamangha na isipin na ikaw talaga si G. Crawford mula sa Mayberry City sa Laman. Hindi, nakapagtataka kung bakit mo sinaktan ng sobra ang kapatid ko. Gayunpaman, hindi ba sa palagay mo mas malupit ka sa kanya? Kumpara sa pagtrato ko sa iyong mga kaibigan. Nagagalit ka na, matapos naming turuan ng leksyon ang iyong mga kaibigan. Ngunit, napagtanto mo ba kung ano ang ginawa mo sa aking kapatid na babae? Panipi. Alam mo ba na halos pinatay mo siya at iniwan mo ako ng ate? Ako, muntik ko na siyang mapatay. Tumugon kay Gerald na kapwa nagulat at hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.